Ang kanyang kumpiyansa ay nagsimulang mag-alala, ang pag-unawa sa kanyang sariling kahinaan na tumatakbo sa kanyang kamalayan, siya ay itinapon sa pamamagitan ng puwersa ng kalaban na ito na walang tigil na pagsulong. Napansin ni Ho na tila bumababa si Musong, ngunit saan napunta ang kanyang inisyatibo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pangalan ay nasa listahan ng 24 na mahusay na Masters of Martial Arts, ngunit ang takot sa batang guro ay pinilit siya ng higit pa. Ang mga Musong ay nahaharap sa mortal na takot dahil napagtanto niya ang kapangyarihan ng Pro-Light na ito na nakatayo mismo sa harap niya. Binigyang diin ni Ho na kung nais ni Musong na panatilihin kahit isang ayota ng kanyang karangalan, papatayin niya ang kanyang sarili. Ngunit ang paghusga sa lahat ng bagay, magiging napakahirap para sa kanya. Tinitigan ni Zhang Li Musong ang brat na ito. Hanggang ngayon, hindi pa niya nakilala ang isang kalaban na hindi niya matalo sa kanyang tunay na talam. Ang paghawak ng isang espada sa kanyang mga kamay, tinanong niya kung maaari niyang talunin muli ang kanyang kalaban, o kung marahil sa oras na ito, kakaiba ang mga bagay. Sa sandaling iyon, napuno ng galit ang kanyang puso, at inikat niya ang kanyang talam ng buong lakas. Pinanood siya ni Ho at naisip kung gaano katawa-tawa siya sa kanyang walang saysay na pagtatangka. Matapos ang kanilang banggaan, ang kanilang mga oras ay pinagsama sa isang solong, malakas na bukid. Nagkaroon ng isang malaking pagsabog na sumabog ang lahat sa paligid. Sinira niya ang buong gusali, nagiging mga lugar ng pagkasira. Pagkatapos ng isang bagay, oras na ang mga kahihinatnan ng labanan na ito ay nakikita kahit mula sa malayo. Nawasak ang kastilyo, at ang gitnang gusali ng pangunahing pinuno ay ganap na nawasak. Ang isang young master ay tumayo sa mga labi at abo ng gusaling ito na may hawak na kanyang espada. Walang nangyari sa kanya, siya ay hindi nasugatan. Ang parehong vagabond ay lumapit sa kanya at tinanong kung ang lahat ay okay sa kanya, namangha na ang binata ay narito sa lahat ng oras na ito. Nagtataka ang Trump kung ano ang nangyari kay Chal Musong, ngunit nang tumingin siya sa paligid, naging malinaw ang lahat na kinuha ito ni scoundrel at tumakbo palayo. Sinabi niya na may pag-aalipusta. Mukhang ganito, una nais mong patayin ka. Fights tulad ng isang baliw at pagkatapos ay biglang nawala sa likod ng isang crumbling building. Inulit ng Trump na hindi nila dapat hayaang mabuhay ang tusong rascal na ito. Dapat itong matagpuan at nawasak kaagad. Sinabi ni Ho na ang paghabol sa isang tao ay tunog sa halip mapurol at masyadong mainip para sa kanya. Ang katotohanan ay naintindihan ng young master si Jong Musong ay magdurusa sa pag-iisip ng kanyang pagkatalo, at kapag hindi niya ito madala, lalabas siya sa wakas upang mapahamak. Pagkatapos ay haharapin nila siya. At ngayon ang isa sa kanyang mga bisita ay umakyat sa labas ng basurahan sa isang lugar na malapit, ito ay naging mga mandirigma mula sa timog. Ang tanging tanong ay nanatili, kung ano ang gagawin sa kanila sa susunod. Alam ni Ho na ang mga ligaw na hayop sa timog ay tinik ng malupit at mapang-abuso na pamamaraan. Ang kanilang kalupitan ay sumisira sa lahat sa kanilang landas. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga espiritu ng timog ay nakakaramdam ng isang malalim na sama ng loob patungo sa mga scoundrels na ito at tumira sa malayo sa kanila na pinaplano ang pagkawasak ng mga monsters na ito. Ngunit napagpasyahan ni Ho na wala sa kanyang negosyo. May mag-aalaga pa rin sa kanila. Mayroong iba pang mga tao na maaaring hawakan ang mga ito nang walang kanyang intervention, na bumalik tayo sa tinubuang bayan ng may-ari, ang pinuno ng lipi, ay nabigla sa kanyang narinig. Si Sharon ay hindi nagsasalita sa pagkabigla. Ang isa sa mga tao ay nagsabi sa kanya ng impormasyon. Ito ay ang parehong vagabond na nagsabi sa lahat. Dinala siya ni Ho upang sagutin ang mga katanungan. Ipaalam sa kanya kung sino siya at kung bakit siya napunta rito. Sinabi niya na tinawag ng Trump ang kanyang sarili na si Yang Jin. Kilala siya ng mga tao bilang banal na thief. Ang mga salitang ito ay tunog na kategorya na halos hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Nagagalit si Sharon. Nagdala ka ng thief. Narito ka kahit na sa iyong tamang pag-iisip. Tumingin siya sa kanya, bakit mo nasabi iyon? Sinabi ng ulo na ipapaalam niya sa nakatatanda at ibigay ang TIHF sa Murim Alliance. Ngunit sigurado si Sira na dapat silang tumugma sa kanilang order at sabihin kung paano nahuli ang TIHF. Nabanggit ni Ho na kapag pinag-uusapan niya ang isang nakatatanda, sinadya niya ang nakatatanda ng mahihirap.
Kung napunta siya rito bilang isang investigator sa ngalan ni Murumo, dapat siyang magulat sa kanya. Ngunit ang matandang iyon ay walang ginawa. Dumating siya, uminom, kumain sa nilalaman ng kanyang puso, at sa lahat, ay hindi nais na bigyan siya ng batang ito. Dahil ito ang young master na nahuli sa kanya, ito ang kanyang merito at dapat niyang tanggapin ang mga parangal. Sigurado si Sir na hindi ito ang oras upang talakayin kung sino ang karapat-dapat sa kaluwalhatian. Ang thief, ay dapat sabihin, na nasa likuran niya. Ipinagbigay alam sa kanila ni Ho na ito ay si Chal Musong, pinuno ng walang awa na Blades Clan. Ang pinuno ng samahan, ay nanginginig sa takot na napagtanto na dinala niya ang taong ito at alam kung sino ang nasa likuran niya, ngunit nahuli siya ng young master at dinala siya rito. Hindi niya lang siya pabayaan. Kumbinsido si Sharon na kung nalaman ng pinuno ng lipi na mayroon silang isang thief, hindi siya maupo ng walang imek, gagawin natin ang lahat na pumatay o makidnap siya bago siya mahuli. Pagkatapos ang kanilang Kyongjung ay nasa panganib, at marahil ang lahat dito ay magdadala ng problema sa buong angkan ng Hao. Hindi pa sinabi ng young master, ngunit humanga siya sa kanyang mga salita. Hiniling ni Shuren sa host na ipahayag sa publiko na nakuha ng Merm Alliance ang banal na TIHF, at makikipag-ugnay siya sa Hao Clan upang siyasatin ang sitwasyon na nakapaligid sa mga walang awa na Blades. Sigurado siya na ang taksil na Chole na musong swordsman na ito ay hindi ma-underestimated, sapagkat siya ay napakalakas. Naglalakad siya na may matigas na ekspresyon sa kanyang mukha nang bigla siyang nakakita ng espada na nakadikit sa lupa. Sinimulan niyang suriin ito at napagtanto na ito ay espada ni Chel Musong. Halos nawalan siya ng malay mula sa pagkabiglan ng pagtuklas na ito. Pagkatapos ng lahat, ang may-ari ng maalamat na espada na ito ay si Musong mismo. Paano siya narito? Dinala ito ng young master dahil ang espada na ito ay tila kapaki-pakinabang sa kanya. Nakakatakot si Sir na mapagtanto na ang binata ay isang miyembro ng clan ng walang awa na Blades. Ako ay tinanong siya na huwag mag-alala, sapagkat walang magawa si Chol Musong sa kanya. Ito ay naging lahat na napag-usapan ng vagabond na ito sa katotohanan. Sa lalong madaling panahon si Chalman ay nakaranas ng makabuluhang pagkalugi, at ngayon ay magiging napakahirap para sa kanya na mabawi mula sa kanila. Ang kanyang kanang kamay na tao, si Mukhelgoma, ay tinusok sa dibdib ng isang espada at namatay sa lugar. Iniwan ng kanilang pinuno ang lipi at tumakas. Oo, ang sitwasyon ay radikal na nagbago, na binabaligtad ang lahat. Ang ama ay nakaupo kasama ang kanyang bibig na nakabukas sa loob ng 3 oras na tinitingnan ng kanyang anak na si Ho, na napagtanto kung ano ang isang makapangyarihang mandirigma na siya para lamang isipin na gumawa siya ng itim na anak na tumakas sa larangan ng digmaan sa kahihiyan. Ang kanyang anak na lalaki ay tila lumampas sa lahat ng mga inaasahan, na umaabot sa isang antas na higit sa kanyang imahinasyon. Marahil ay mas malakas pa siya kaysa sa 24 na Grandmasters. Ito ay maaaring maging problema kung ang isang tao sa Merima ay natanto ang kanyang antas ng kapangyarihan. Ngunit kung ang kanyang ama ay patuloy na panatilihin siya sa paligid at alagaan siya, hindi ito magiging isang problema, sigurado. At umupo sa isang upuan ay nagulat sa kung gaano kalakas ang young master. Gayunpaman, si Chole Musong, ang nakatakas, ay napakataksil at tiyak na hindi tatanggap ng pagkatalo. Tiyak na susubukan niyang mag-higanti, baka pag-atake muli. Sigurado siya na siya ay isang malubhang banta kay Merm at hindi dapat ma-underestimated. Ganap na sumasang-ayon si tatay sa kanya bilang ama ni Mr. Inho, lalo siyang nag-aalala tungkol sa kanyang kagalingan. Nakita niya na ang sitwasyon kasama si Merm ay malulutas at hayaan ang kanyang anak na lumayo sa lahat ng ito. Hindi naisip ni Ho na ang mga bagay ay magiging isang nakakainis na paraan. Sa makatuwid, dapat na nakumpleto na niya ang bagay na hindi tumitigil sa kalahati. Ngayon na naisip niya ito, sa kabila ng pagkakaroon ng Merm Alliance, ang kapwa ito ay walang kahihiyan na nagdudulot ng problema sa kanilang lupain. Magagawa ba ng tugon ng unyon ng labanan sa kanya? Hindi malamang. Sinabi ng ama sa kanyang anak na makinig sa kanya kahit isang beses, habang pinapayuhan siya ng kanyang ama sa Ho na narinig siya at hindi sumasalungat sa kalooban ng kanyang ama. Ngunit kung napagtanto niya na ang sitwasyon ay hindi makontrol, hihingi siya ng tulong. Huwag kang mag-alala, sinabi niya, hindi ako ang kilala mo sa lahat ng oras na ito.
Ang sorpresa ng may-ari ay walang hanggan. Hindi niya alam kung paano gumanti. Di nagtagal, nakikipag-usap si Sharon sa kanyang lingkod, nagtanong kung may nalaman ba siya. Bagaman pinag-aralan nila ang lahat na kahit papaano ay konektado sa walang awa na Blades clan, wala nang natuklasan hanggang ngayon, at walang bakas ng isa na nakatakas ay natagpuan sa Sharon, medyo kakaiba ito. Napakahirap para sa isang taong katulad niya na itago, at walang kahit na maliit na mga pahiwatig. Gayunpaman, ang scout na ito ay nakakita pa rin ng isang bagay. Ang alingaw-ngaw ay nagmula sa isang galit na matandang babae na nagpapatakbo ng isang sinaunang tavern. Ang pagiging maaasahan ng impormasyong ito ay nasa mahusay na katanungan. Sinabi niya ang tungkol sa isang masamang espiritu, ang multo ng isang bundok ng bundok, at siya ay nasa isang lugar sa tavern na iyon, sinimulan niyang linawin kung saan eksaktong matatagpuan. Iniulat niya na ito mismo ang nangyayari sa tirahan ni Inwan sa Henson. Napag-usapan nila ang tungkol sa kung ano ang ipinahiwatig ng mga obserbasyon na si Chalmonson sa lugar na ito at lumakad sa ganitong paraan, natapos na ito ang pinakamalamang na lugar ng kanyang pananatili. Ngunit ang bagay ay, tulad ng alam nila, ang walang awa na Blades clan at ang Forest King ay matagal nang nakikipagdigma. Una nang hindi kasama ni Seren ang lipi na ito sa kadahilanang ito. Ngunit kung siyang Jin-te ay dapat paniwalaan, lumiliko na hindi lamang nila nais na ihambing sa bawat isa at talagang matalik na kaibigan, ito ay nagbago ng radikal na sitwasyon, na pinilit silang muling isaalang-alang ang kanilang mga plano. Hindi alam ni Seren kung ano ang gagawin ng impormasyong ito. Hiniling ng Young Master na ipaalam sa kanya sa sandaling nalaman niya ang kinaroroonan ni Chalmusong, ngunit naintindihan ng ama kung ano ang mga kahihinatnan kung siya ay kumilos ng madali. Nagpasya siyang sabihin tungkol sa kanyang mga hula sa kanyang sarili upang maiwasan ang problema. Kung ang young boy ay pupunta doon, haharapin niya ang dalawang mahusay na masters ng sabay. Siya, ang anumang makatuwirang tao ay magbabago sa kanyang isipan. Ngunit si Ho ay tiwala. Hindi niya ito itinuring. Plano niyang harapin ang Forest King sa lalong madaling panahon. Namangha ang ama sa kawalang ingat ng kanyang anak. Hindi niya ito matatanggap. Nakikita kung paano nasisiyahan ang kanyang anak sa nangyayari at hindi maintindihan ang lalim ng kanyang pagkabalisa. Lumingon si Ho, kung nag-aalala ka, ilabas mo lang ang mga saloobin na iyon sa iyong ulo. Bibisitahin ko ang lahat ng 24 na masters upang matiyak mo. Ngunit bakit niya gagawin iyon? Ano ang lahat para sa kanya? Walang sino mang maaaring sumagot sa tanong na ito. Lumipat kami sa Pang-France mula sa araw ng libing, ang mga tao ay nagsimulang kumilos ng napakakaiba. Ang kanilang Panginoon ay nakalok ang kanyang sarili sa pagsasanay, pag-aalay araw-araw sa kanila. May nangyari na nagising sa kanya tulad ng uhaw sa kapangyarihan, pinasaya niya ang kanyang katawan para sa mga laban sa hinaharap ng hindi pinipigilan ang kanyang sarili. Hindi mapigilan ng lalaki ang pagsasanay. Siya ay nagmamay-ari. Ang mga fragment ng isang labanan sa demonyong iyon ay patuloy na sumabog sa kanyang isipan. Sa pagmamadali ng labanan, hinaplos niya ang kanyang aura, pinilit siyang magbigay daan at ilagay ang kanyang espada sa kanyang katawan, na nagpapakita ng higit na kahusayan, ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang demonyong glow, na parang hindi siya tao. Para sa Chalmonson, ito ay isang tunay na sumpa kung saan walang pagtakas, kahit gaano karaming beses na tumakbo siya sa kanyang ulo, hindi siya makahanap ng sagot. Sa huli, siya ay natalo at hindi pinapahiya. Ang pag-iisip lamang ng scoundrel na iyon ay nagalit sa kanya, ngunit kailangan niyang aminin ang pagkatalo. Bigla, ang tinig ng batang ito ay lumitaw sa malapit, at ang mga goosebumps ay tumakbo pababa sa balat ng Chalmusong, tinanong ng binata kung naisip niya na sinasadya siya. Sa tanong, sino ito? Lumabas ang young boy sa kadiliman. Malapit na ang kanyang silhouette, tumingin siya sa kanya at tinanong, maayos ba si Lord Bengal sa mga araw na ito? Gusto niya ng isang multo ang lumitaw sa kanyang paglalakbay. Nilalayo ng young boy ang kanyang sandata ng diretsyo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na may pagpapasya, ang bawat kalamnan na panahunan sa pag-asahan ng isang mapagpasyang sandali. Ang ngiti sa mukha ng binata na ito ay nagsisimula na mag-distort, na nagiging isang galit ng galit at pag-aalipusta, na sumasalamin sa bagyo ng emosyon sa loob niya, na nagpapanggap na hindi siya. Si Chalmusong,